Ito pong ating binasa ay hindi pa naganap. Magaganap pa lang. Ibig sabihin, sa mga naganap na at magaganap pa, pinag-uusapan ang pagbibigay. Ano? From Genesis to Jude, out of those books, in the Bible, obvious yung giving. Pero yung future na mangyayari hanggang sa dulo ng yugto ay ito at meron pong mga nagsasalita, O Lord, Thou art worthy, O Lord, to receive. Meron pong silang mga inihandog dyan. Yan mga crowns from the, mamaya makikita natin po yun. So, yung Revelation po ay kapahayagan ng mga mangyayari sa hinaharap. Nakakatuwang bagay na sa climax, sa pinakalundo ng aklat, mga kapatid, ay merong mga katagang, Thou art worthy, O Lord, to receive. So, ang Diyos po'y karapat-dapat tumanggap. Ang Diyos po'y karapat-dapat tumanggap. Sa madalit sabi, ang Diyos po'y karapat-dapat pag-alayan. Yung salitang worthy, ayan po ay, sa English ay, meron salita yung fit, bagay, swak lang na ang Panginoon ay alayan. So, yun pong ating tinatalakay, mga kapatid. Tayo po ay tumatalakay sa usaping ang Diyos ay karapat-dapat tumanggap. Yung salitang karapat-dapat, tama lang. Tama na ang Panginoon ay tumanggap. Mula sa Kanya, mula sa ating Kanya din naman. Di ba? So yun po, kaya pinatlangan ko lang, Thou art worthy, O Lord, to receive. So, hindi tayo magtatagal. Una, ay yung things to be relinquished. Things to be relinquished. Ang ibig sabihin po na relinquish, mga kapatid, ay to give over to the control or possession of another, usually under juris, or render, lay down, turn over, yield, surrender. So, ano yung ang sabi ng talata, Thou art worthy, O Lord, to receive. Ano ba yung bagay na karapat-dapat siyang pagbigyan? Ano yung binention po dyan sa mga talataan? Kung ano yung dapat na ialay sa Diyos. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat, ay minention dito po yung mga dapat matanggap ng Diyos. So, ang Diyos po ay hindi parang tipong hindi na kailangan. Hindi na ito dapat sa Diyos, siya ang may-ari. Pero sabi, worthy. Siya nga ang may-ari, bit may pagdadamot. Tama? Siya nga ang may-ari. Okay. Revelation chapter 4 verse 11, inisa-isa dito yung Thou art worthy, O Lord, to receive. Number 1 dyan, ilalim niyan ay yung glory. Thou art worthy, O Lord, to receive glory. Ang glory po, ang ibig sabihin ay praise and worship. So dito po sa talata na ating tinutunghayan, mamaya ko na kukunin yung ibang puntos, basta ito lang ating susubaybayin muna. Things to be relinquished. Dapat ang Diyos ay tumatanggap ng pagluluwalhati, pagpupuri, hindi pamumula, hindi paglait, hindi paghamak,
hindi pagbaliwala. Amen? Ang Diyos po'y worthy to receive glory. Ang Diyos po'y karapat-dapat papurihan at sambahin. Mga kapatid, dapat malinaw po sa atin yan. Ano ho? Ang Diyos ay hindi bagay na hindi iniintindi, na hindi isinasaalang-alang. In fact, ang Diyos ang bagay na nararapat sa pinakamataas na pagsasaalang-alang. Pagpupuri. Alam nyo, ang tao maraming isinasaalang-alang. Ay paano kung sundin ko ang Diyos? Paano? Ari, anong sasabihin ni kumpare? Anong sasabihin ng garnet-garne? Hey, mga kapatid, the Lord is worthy to receive. The Lord is worthy. Sana naintindihan niyo po yan. Hindi ko na kailangan i-mention. Pero siguro para kailangan, para matuto tayo, minsan, i-challenge tayo ng Panginoon eh. Haharap talaga tayo sa maraming challenges. Panginoon ba? Uware. Tama. Alam niyo na yun. Alam niyo na ba yun? Panginoon ba? Uware. Kasi minsan tayo nasalang sa hindi maganda eh. Tayo ang nagawa ng ating problema. Alam mo, sana ang Miyerkules ng gabi, ito ay given na sa Diyos. Amen. Sana ito ay given na sa Diyos. Siguro ng iba, kaya pastor, paano yun? Pastor, ano yun eh? Mas may word, di ba, sa Panginoon? Tama. Siyempre, pastor, tayo naman nasa mundo pa eh. Yun nga ang maganda, tayo nasa mundo eh, tayo marunong magbigay ng karapat-dapat sa Diyos. Hindi naman ito pagalingan. Ito po ay yung pasensitiban sa Diyos. Yung tayo ay may convicsyong malakas. Hindi yung tangay na tayo ng kalakaran, parang wala nang conviction sa ating puso. Mahina ang hila ng Diyos. Mahina na ang kabig ng Diyos. Amen? Glory. Oh, makinig muna kayo. Makinig. Amen? Glory. So, things to be relinquished is glory. Yan ang sabi ng Bible eh. Praise and worship. Not only praise and worship of glory, tingnan po natin ang verse 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor. Honor. Ang pinatutuwa kay Utoy, siya ay marami daw tinanggap na award. Ba? Saan kaya nagmana yan? May nakakatawa din naman nga pagkagayon sa mga magulang. Okay. Ano ang ibig sabihin? Ang Diyos po ay karapat-dapat tumanggap ng pinakamatataas na parangal mula sa atin. Amen. Ibigay po natin yon sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos po dapat ay karangal-rangal sa atin. Hindi basta na ang Diyos sa atin. Kaya pag tayo harap sa Kanya, siglahi. Ang ating pong kaharap ay marangal, hindi bastos. Hindi pipitsugin ang ating kaharap ngayong gabi. Ikaw kaya kaharap mo ngayon si Bongbong, ganyan kaya itsura mo. Ganyan kaya ang style mo. Let's give the highest honor. Why? Sabi ng Bible, thou art worthy. Thou art worthy. Pag tayo ngayon naharap sa taong sinasabi mo sinasabi, ganyan nga itsura mo. May pagka sa Diyos, basta ka na. Amen. Pupunta ka dito para makinig ng salita ng Diyos. Amen. Are you ready? Revelation 4:11. Mga batid, ang pag-usapang Diyos, hindi ito basta.
Hindi ito parang nagdadaos lang tayo ng oras. Hindi ito part ng program. Dapat mas-sense ng Diyos yung reverence from us. Amen. Dapat nararamdaman ng Diyos, nakikita ng Diyos, He is present with us. Dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya'y nasa gitna natin. So, thou art worthy, O Lord, to receive glory, praise, and worship, then yung giving honor, respect, reverence. Amen? Kaya mga batid, dapat ang Diyos natin hindi babastahin. Amen? Ang Diyos natin ay hindi tira-tirahan. Ang Diyos natin ay hindi parbagang walang magawa. At di ako'y pupunta ng church, doon mo nga patunayan. Ang dami mong gagawin, pero nakarating ka pa ng church. Why? Kasi ang Diyos ay mataas at mahalaga. Tama ba? And He is so worthy. O Lord, to receive glory, honor, and power. Ano ba ang power? That is ability, strength. Kaya mga batid, wag ka ditong harap sa Diyos na lupay-pay, na parang ang tikhuing manok. He is worthy from us to receive ability, skills, talents. Kaya salamat kay Inang ginagamit yung kanyang boses. Para kay iputan ng mani, mariyak ibong adar na. Ibong adar na noon Pag kinaiputan, nagiging bato. God is worthy from our talents. Man, wag lang sayaw. Yang inyong boses na maganda, why don't use it for God's glory? Amen? Yung inyong skill sa instruments, yung inyong skill sa math, yung inyong skill sa design, any power, ability, skill given to us by God, God is so worthy to receive. Amen? Yung ibang gadling ng kanta, iniaalay kay Satanas, iniaalay sa kung ano-anong bagay, pero sana yung ating kakayahan na sa Diyos din naman na nagbigay, bakit hindi natin ipagamit? Amen? Ipagamit natin. He is worthy. He is worthy. Power. Not only glory, honor, and power. Tuloy natin ang verse 11. Sabi dyan, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, and power. Then sa chapter 5, tingnan po natin ang chapter 5. Andiyan pa ba kayo? 5 verse 12. Ito naman ay ganito ang pangusap. Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches. And riches. Amen? Alam niyo ba, ang riches na yan ay wealth, abundance of eternal possessions, fullness, plenitude. Kaya Panginoon, wag nating pagdadamutan. Amen? Gasino na yon sa atin. Amen? Parang kayo nakakakuha na agad ng kapayapaan. Ano? Ang Panginoon ay bagay. Ang Panginoon ay worthy to receive riches. Amen? Kaya nung si David ay nag-offer, anong kanyang in-offer? Balikan nga natin yung 1 Chronicles 99. Bagaman di ko napalagay dyan, naalaala ko lang. Hindi inawat ng Diyos si David. Hindi inawat ng Diyos yung mga noblemen. Bakit? Si David nga ang bumigkas, ibinigay lang naman namin ang iyo. Amen? Mga kapatid,
Salamat nga sa Diyos, hindi niya tayo inuubusan. Kalaay mo 10% lang ang sa Kanya. Di atin yung 90%, ay lula pa tayo sa 10% sa totoo na. The Lord is worthy to receive even riches. Riches. Ay kung halimbawa yan ay ang Diyos ay extreme, paano tayo? Tama? Ano sabi ng 1 Chronicles 29? Hey, ang lakas mo na nga yung sound. Amen. Maganda yung sound ko. Maganda ang sound. Ibig ko sabihin, yung iba, lakas ng sound ko ay parang dinuduyan sa walang hanggan. Ano? Ano ba sabi ng Bible? Saan ba yan? 29. Alam po natin ito, sabi diyan sa verse, Furthermore, David, the king, said unto the congregation, Solomon, my son, whom alone God had chosen, is yet young and tender, and the work is great. For the palace is not for man, but for the Lord God. Now, I have prepared with all my might for the house of my God, the gold, the silver, brass, the iron, and wood, onyx stones, glistering stones, and of diverse colors, and all of precious stones, all manner of precious stones, and marble stones in abundance, mga kapatid, kaya kung wag kang malula, kung kinakapagtapat sa tithes, wag kang malulula, hindi pa yan riches. Hindi pa yan riches. Amen? Wag kang malula na agad na kung ikaw ay nakapag-first fruits. Nakakalula nga, hindi ka makapag-first fruits. Yun ang nakakalula doon. But mind you, the Lord is worthy to receive riches. Amen? Hindi ka aawatin ng Diyos. Hindi ka pipigilan ng Diyos. Hinahamon pa nga tayo ng Diyos. Bakit? Kala mo, sa Book of Revelation, ito ay pinaka-climax na ng scenario na mangyayari sa buong mundo. Still, yung giving ay nandun yung prinsipyo. Amen? Hindi pa ito nangyayari. Mangyayari pa lang. Pero andoon yung prinsipyo, yung aral na ang Diyos ay worthy to receive. Worthy to receive. So hindi nagbabago ang prinsipyo from Old Testament, New Testament hanggang darating na pagharap natin sa Panginoon. Actually, church yan, mamaya makikita nyo. Ano talaga ang giving? Kaya hindi ho tayo nagkakamali when we give. Ano? Kapag talagang andon yung kaluguran ng Panginoon sa atin. Kalooban talaga tayo, nagpipray pa. Pagpray nyo nga po sa ay kung ano yung kalooban ng Diyos. Ay, wag mo na ipagpipray, kalooban na ito eh. Bakit sa langit niya, ginagawa pa? Amen? Nasa langit na ginagawa pa, ibig sabihin talaga ito lantad na dapat huwag pag-aalinlanganan na ito'y kagustuhan ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka nagbibigay, talagang ayaw mo sa kagustuhan ng Diyos. At huwag mo naman sabihin sa akin kay anak ng Diyos, kung ayaw mo sa kagustuhan ng Diyos. So, riches. Not only riches, tuloy natin ang Revelation chapter 5. Chapter 5, verse 12, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom. Wisdom. Ano pa pag sinabing wisdom? Ito po'y malawak. Ang wisdom po ay ginagamit sa maraming paggamit. Malawak po ito. Pangmundo at pang-Diyos. Merong magaling sa science. Merong
Marunong ginamit yan sa science, ginamit siya sa interpreting of dreams, katulad ni Daniel. Ito'y ginagamit sa mga counseling. Ito'y ginagamit sa mysterious discoverings of something mysterious. And then ito po'y skill in the management of affairs. Devout and proper prudence in the intercourse with men, not disciples. I'm sorry. So, the knowledge and practice of the requisites for godly and upright living. So, ang wisdom pala ito mga kapatid, yung ikaw ay may karunungan sa maraming bagay. Ano? Pwedeng sa science, pwedeng sa ikaw ay teacher, pwedeng ikaw ay skilled sa music, etc., etc. Panglupa. Pero sa lahat ay yung wisdom na pang Diyos. Yung ikaw ay binigyan ng Diyos ng karunungan na makaunawa ng banal na kasulatan, maunawaan mo ang Diyos. So, lahat ng karunungang ibinigay sa iyo ng Diyos, the Lord is worthy to receive wisdom. Amen? Hindi lahat marunong mag-drive. So, give your wisdom, your talents of driving. Hindi lahat pinagkaloobang magaling magbasa ng aklat. Iba, tagahawak lang ng aklat. Ano? Iba, hindi pinagkaloobang magluto. Tagakain lang ang alam. Mga iba, hindi pinagkaloobang mag-drawing. So, may kanya-kanyang karunungang ibinigay sa atin ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, ang Diyos ay worthy to receive wisdom. So, use your knowledge, your wisdom for God. Hindi lang po yan. Ano pa ang sabi ng talata? Verse 12. And His strength, and okay, pari-pariho na. Yung blessing. Ano yung blessing? Ang Diyos po ay karapat-dapat pagpalain. So, ito po yung mga binanggit dito mga kapatid, na hindi lang po tayo nakapaltak sa tithes. Di ba? Ay gagatize ba yung yung riches? Kaya yung iba, tisunod na agad sa tithes, ay di lalo yung riches. Kung ang Diyos ay worthy sa riches, lalo deserving siya sa tithes. And offering and first fruits. Are you with me? So, the Lord is worthy to receive. Number one, ano nga puntos natin? Things to be relinquished. Ito yung mga glory, honor, power, riches, wisdom, and blessing. Number two, the reasons. The reasons. Bakit ang Diyos ay worthy to receive? Ano yung kanyang dahilan? Alam mo, mga verse na lang ang ating hahanguan. Obvious na obvious po ang mga verses. At yan naman ang authority natin. Yung verses itself. Tingnan niyo po ang sabi, verse 11. Bakit ang Diyos ay deserving? Why the Lord is worthy to receive? Things to be relinquished, ngayon ay the reasons. Thou art worthy. Why the Lord is worthy? O Lord, to receive glory and honor and power. For, ito yung dahilan una. For thou hast created all things. Amen. For thou hast created all things. Why the Lord is worthy? To receive glory, honor, power, riches, wisdom, blessing. Dahil kanya din naman yan. For thou hast created all things. Yun ang unang sagot natin. Amen? Hindi iyo yan. Hindi naman ikaw ang gumawa niyan. Totoong. Kaya wag tayo magyayabang. Ay, ako'y mayaman kaysa iba. Mas nakakatakot ka, ang daming ipinagkatiwala sa iyo. Tama? Yan ay pinagkatiwala sa iyo para maihandog mo rin sa Diyos.
Why? He is worthy because for thou hast created all things. Amen? Kayo ba, ano bang meron kayo? Ano bang nasa inyo? Kayo ba may wisdom? Kung di ka nalikha ng Diyos, anong alam mo? Tama ba? Kayo ba may kapangyarihan? Kung di ka nalikha ng Diyos, anong kaya mo? Tama ba? Ikaw ba ay may riches? Paano ka makakaipon ng kayamanan kung hindi ka makapagtrabaho dahil hindi ka naman binigyan ng buhay? Lahat maibabalik mo yan sa Diyos. Kaya ang Diyos, worthy to receive. He is worthy to receive. Why? Ang sagot, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Ang Diyos ay masayang ikaw ay ginawa, kaya masaya ka rin namang magbigay. Ang Diyos ay nalugod na ikaw ay bigyan ng kakayahan, ng buhay, ng kayamanan, ng kalakasan, ng katalinuhan, ng lahat ng bagay dahil dilikha ka niya, masaya siyang kasi ginawa. Kaya naman dapat tayo huwag paipot-ipot at paisip-isip pa pag sa Diyos. Tama? Sa totoo na, kahit ibigay natin ang ating buong buhay, wala ka namang naibigay. But ultimong ating buhay ay Kanya. Lagi nating inuulit, we are double property of God by creation and by redemption. Hindi tayo atin. Bakit? Hindi naman tayo ang gumawa ng ating sarili. Kaya nga sinasabi ko doon sa mga atheista, sa mga ayaw maniwala sa Diyos, abay, gumawa ka ng iyong pagkatao. Tama, hindi mo nga kayang gumawa ng ilong. Hindi mo kayang gumawa ng bituka. Lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, hindi mo kayang gawin. Ayun pang ginagalawan mo. Yung pang lupa na nilalakaran mo. Yung pang tubig na iniinom mo. Yung pang mga bigas na kinakain mo. Dapat huwag kang magtanim. Dapat huwag kang kumain yan. Wala kang pakialam sa Diyos eh. Sa Diyos yan. Tama ba? So, ang Diyos ay may dahilan. Bakit ang Diyos po ay worthy to receive? Because the Bible is so clear. Nilikha niyang lahat. Amen? Yun ba'y mahina pang dahilan? Amen. 5 verse 9. Tingnan po natin ang 5 verse 9. Ano sabi ng 5 verse 9? And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. Why? Alam mo, hindi natin naalaman yung mga mangyayari kung walang Kristong karapat-dapat na magbukas ng aklat. Why is worthy? For thou was slain and hast redeemed us to God. Hindi tayo tinubos kay Satanas. Hindi tayo tinubos kay Satanas. Ano ba kung saan tayo niligtas? Sa Diyos din. Bakit? Ang Diyos ang magdadala sa atin sa impyerno. Kaya tayo ay iniligtas din mismo sa Diyos. Ang galit sa atin ay ang Diyos. Walang magagawa ang galit ni Satanas. Ang pinakamalupit ay ang galit ng Diyos. Kaya totoo na. Ang totoo, tayo iniligtas ng Diyos sa Kanya. Thou art worthy to take the book. Why? And to open the seals thereof. Why? For thou was slain. Para sa atin siya'y pinatay. Nakakahiyang pagdamutan yung namatay para sa atin. Para yung ating pinapanood sa Lord's Supper. Yung kanyang anak, hinayaang mamatay. Pero, maligtas lang yung mga nasa train. Ang anak ay namatay. Para lang tayo matubos. Kung kayo tinubos na, dapat sa inyong utak ay malalim that God is worthy to receive.
God is worthy to receive glory. Ano yan? Power, honor, riches, wisdom, blessing. Why? Ang sabi ng Bible, mismo ang nasagot, tayo kanyang nilikha. Amen. Tayo kanyang kinamatayan at tinubos. Nararamdaman ho ba natin yun? Sa totoo na mga kapatid, wala tayong karapatang umabsent. Kung talagang malalim ang ating appreciation sa Diyos. Oh. Yung pinagkakabalahan mo ngayon, yan ay nilikha din lang ng Diyos. Ba't ikay abalang-abala sa mga nilikha, pero doon sa lumikha, hindi? Are you listening? Kaya ba natin talagang pumunta dito ng Miyerkules ng gabi o hindi? Kaya. May pagkaibang lugar na pupuntahan natin? Kaya eh. Pagka gusto'y kaya. Amen. Ano nga, bakit hindi mo magusto? Ako'y naglagay ng quotation, uli, mahilig ako maglagay ng quotation eh. Yan. Basta ang Holy Spirit ay may ibinubulong sa akin, isinisigaw ko agad. Ako'y natuwa doon eh. Ang Holy Spirit nakakatuwa. Lagi siyang naikipag-usap sa iyo. Nagbibigay siya ng mga thought. Tatanda natin at huwag kalilimutan na gaano man ang ating mga pagkakaloob at mga paglilingkod sa Diyos, ay kailanman di ito tatanawing utang na loob ng Diyos sa atin. Alam niyo mga kapatid, tayo ang hindi makakabayad sa utang na loob sa Diyos. Pero ang Diyos hindi kailanman magkakaroon ng tanaw ng utang na loob sa atin. Bakit? Wala tayong nagawa sa Diyos. At magagawa sa Diyos. Kung kaya ka nga't gumagawa, una muna siyang gumawa. Sa totoo na mga kapatid, tayo ang hindi makakabayad sa utang na loob sa Diyos. Pero ang iba talaga parang ayaw magbayad. Amen? Amen ho ba? Tapos pag naapay ng mga mahanghang na mensahe, matitisod. Hindi naman alam yung kanilang ginagawang katisod-tisod. Tama ba? Amen? Alam niyo ba? Hindi naman talaga tayo giginhawa sa mali. Yan ang sabi ng Bible. Walang kaginhawahan sa mali. Kaya maganda, bangon at maglingkod. Amen? The reasons. Nabasa na ba natin yung 5:9 yun? Sabi, ninyo ha? And has redeemed us to God by thy blood. Tayo nyo, saan tayo tinubos? Sa Diyos. Therefore talaga, tayo naligtas. Ang ating alam lang ako'y iniligtas sa impyerno. No, iniligtas ka sa Diyos. Dahil ang magdadala sa iyo sa impyerno ay Diyos. Amen? Dahil ang impyerno ay kabayaran ng kasalanan natin sa Diyos. Kaya tayo tinubos sa Diyos para hindi nadalhin ng Diyos sa impyerno. Ngayon kung ikay hindi na pa impyerno, ikay palangit na, ay attend! Attend! Amen! Ay, nagalupit ka usap nyo. Kaya kayo nakakaintindi ng mga preaching. Amen! Amen o ba? Alinaw po. Ako, iniwala, marami dito yung mga pagod din. Pero naka-attend. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof.
For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue. Kalahin mo yan? Ang dami talagang maliligtas pala, oh. Ang daming hinirang ng Diyos. Kaya hindi tayo niniwala na maliligtas ay kakaunti. Marami, aknan nyo ha, out of every kindred, and tongue, and people, and nation. Kaya yung for God so loved the world, ibig sabihin, hindi nakakonfine sa Israel lang. Maraming pinili sa buong mundo, sa bawat nasyon. Yan ang for God so loved the world. Not necessarily mean yung mundo ay pwedeng maligtas, but out of many nations, different language, tongues, maraming maliligtas. Kaya nga dapat tayo, lagi magpalaganap ng salita ng Diyos sa media. Bakit? Mas madaling makaabot sa maraming tao ang salita ng Diyos through media. Kaya gunagunahin natin na meron tayong media. Huwag niyong gagamitin niya sa pangit. Huwag niyong gagamitin niya sa kakarnalan. Gamitin niya yan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ano kang kapangkal-pangkalang Kristiyano ngayon? Amen? Masipag lang sa pangsarili. Paano pang espiritual? Amen? Hindi po ko paniwala na ikaw ay magaling sa iyong pamilya, na pamilya mo lang inaatupag mo. Yung nilubugan ka ng araw sa bahay mo lang, wala kang bahagi sa Ebanghelyo, mapapahiya tayo isang araw. Hindi tayo nilikha ng Diyos para pang sarili lang. Yan nga ang dahilan kung bakit si Lucifer naging Satanas, dahil sarili lang. Sarili lang. Kaya may Satanas, dating Lucifer, dalang inisip, sarili lang, sarili lang. Huwag kang mabuhay sa sarili mo lang. Dahil hindi ka nilikha ng Diyos na ikaw lang. Amen. Magpakaabala ka na kung pang sarili mo lang. At huwag mong sasabihin, iti pang Diyos, kung yung araw ng Diyos hindi mo maibigay. Huwag mong sasangkalanin ang pangalan ng Diyos dahil sa iyong agenda. Amen? Alam ng Diyos yan. Supreme. Yun ang reason. Not only that, verse 12, chapter 5, verse 12. Ano sabi niya? Saying with a loud voice. Nabasa na ba natin yan? Where is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing? Okay. 14 verse 7. 14 verse 7 of same book, Revelation. Ano sabi dyan? Saying with a loud voice, kaya tayo mga kapatid pag-aawit with a loud voice. Amen? Kapag tayo mangangaral with a loud voice. Andiyan say bagay sa birit. Andiyan say bagay na pag tayo nagpupuri talagang may buhay. Saying with a loud voice, fear God. Ano ba yan? Tama ba yan? And give glory to Him. For the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven. And worship Him that made heaven. And earth. And the sea. And the fountains of waters. Andyan muli binanggit yung mga dahilan. Why worthy is the Lamb. And worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains. Kalain mo ang pinuri ay yung heaven, yung earth, yung sea, yung fountains and waters. Pero nasa ng Diyos. Mas interesado ang tao sa ginawa kaysa gumawa. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Kalungkot yan.
Tingnan mo natin, Deuteronomy 32 verse 4. 32 verse 4. He is the rock. Alam natin, pag pinag-aralan natin ng rock, ito'y sagisag ng kalakasan, ng katatagan, ng pagiging immutable. Ang ating katatagan nasa Diyos. For without Him, we can do nothing. Tama? Kaya dapat natin siyang purihin dahil siya yung rock. Siya yung rock. Hindi ka magaling without Jesus. Wala kang tinatangkilik, wala kang ipinagmamalakihan ng bagay, at wala kang makakamtan na pagpapala without Jesus. His work is perfect. For all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and righteous is He. Why is so worthy? Talagang He is worthy. Bakit? Siya yung ating katatagan. Ang kanyang gawa ay hindi kulang. Ang kanyang mga daan ay kahatulan at siya yung katotohanan at walang kasalanan. Matuwid ang Diyos. Tama? Ano yan? Just, matuwid, at matuwid. Ano yun? Ano yun sa Tagalog? Just, matuwid at matuwid. Ano? Ano gayon just? Patas. Ang Diyos ay makatarungan at matuwid. Are you with me? Worthy is the Lord to receive. Dahil siya yung manglilikha, dahil siya yung manunubos, at dahil siya yung sandigan, siya yung walang kapintasan, sa lahat ng kinagawa niya ay walang mali. Amen? Tayo ngayon nagbibigay sa mga pamali-mali, di lalo sa Diyos na hindi nagkakamali. Tama ba? Oh, Psalms 29 verse 1 and 2. Psalms 29, verse 1 and 2. Ba, bilis tayo. Aapat lang itong puntos. Maraming makakapagpasalamat ngayong gabi. Give unto the Lord, O ye mighty. Give unto the Lord glory and strength. Verse 2. Give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So, ang Panginoon ay deserving dahil ang Diyos po'y napakarilag sa kabanalan. Ang sabi diyan, due to His name, sa totoo na mga kapatid. Ngayon, kasi sabi nga ng Ecclesiastes 8:11 ba yun na binasa natin? Ang hatol ay hindi agad dumarating sa gawa ng masama. Kaya ang tao ay nagmamatigas. Ay, wala mga kapatid, kahit mga Kristiyano. Kahit mga Kristiyano. Kasi wala pa tayo sa bema eh. Pero kung iniwala ang Diyos ay hindi magkukompromise kung ano yung deserving sa Kanya. At kalamitan mga kapatid ng ating ginawa ay tira-tirahan. Are you with me? Siyempre, hindi pa natin mararanasan yung hapdi nun. Wala pa tayo dun eh. Pero kung iniwala, mangyayari yun. Dahil ang Diyos ay deserving. Kala may salitang, the glory due to His name. Ibig sabihin, magbigay tayo ng kung ano yung nararapat. Abay, matindihan. Matindihan. Pagka tayo ay may bisita na may, halimbawa, Pangulo, Kapitan ng Barangay, anong gagawin mo kung may bibisita sa iyong kapangulo ng barangay? Ano yung nararapat na pagtrato sa kanya? Siguro nahihiya kang basta lang papuntahin sa kusina. Siguro yung pinakamagandang room natin, doon natin dadalhin. Doon, pastor, sa office mo.
Hindi mo lang paupuin. Kung ikaw may barakong kape, hindi mo ibibigay yung 3-in-1. Baka ibigay may barakong kape, o kaya naman, ubusin na naman yung aking red juice. Damay na naman yung aking red juice. Bakit? Hindi bagay eh. Pangulo itong bisita natin. Ay lalo kung mayor. Amen? Lalo kung senador, congressman, lalo kung vice president, lalo kung president. Kalahin mo yan, kaya mong isipin yung dapat sa mga taong yan? Bet sa Diyos, basta na. Amen? Amen ho ba? Tayo, pag mag-i-invite ng mga speaker, nakaka-attend kami ng BMP, may mga tinuro doon, inyo naman i-consider yung layo ng pinanggalingan ng speaker nyo. Ang layo ng pinanggalingan, tapos ang love gift, 500. Di lugi pa. Kaya kung manggagaling ka sa Bulacan, sa malayo-layo, dapat mahina na ang 10,000. Bakit? Iniisip mo yon. Hindi bagay, hindi fit. Tapos yun na may iniwan ding simbahan. Tama ba? Bagaman hindi naman talaga maghahanap. Wala namang problema yun. Pero ikaw na yung tinatanong, yung bait mo eh. Eh mga kapatid, malayimit, wala tayong bait talaga sa Diyos. Tama? Oo. Eh yung mga yung hindi maka-attend, kayo na ang tumiya. Kayo na ang magsabi. Tama? Yung ang daling-daling ipagpalit ng Diyos, kayang kumiya. Dahil pang tao nga eh. Alam natin yung fitted. Ayun sabi, worship the Lord due. Give unto the Lord the glory due to His name. Ay awan. Kaya pala si David, yung best ang ibinigay. Bakit? Yun ang bagay sa Diyos. Amen? Natutuwa ako, minsan ako'y naanyayahan. Mag-preach. Itong tayong ari. Nahihiya din naman magbigay ng 1,000, 2,000. Bukod pa yan sa asawa ko, bukod pa sa anak ko. Pakain pa kami. Bakit? Ang tinatanong din nila, ang magiging pula doon ay sila din. Tama? Hindi pula yun ang inanyaya, kundi yung nag-anyaya. Kaya mga atid, pula natin yung hindi talaga igalang ang Diyos. Tama? Opo. Tapos panay-panay, ang justified natin, panay-panay. Alahoy, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Amen? Ang kasalanan pinagsisisihan, hindi pinagtatanggol. Amen? Nakakalungkot. Tapos pag nakapakinig yan, natiming na naman akong galit yata si pastor. Sadyang garne, Bible yan eh. Amen? Ganyan yan. Sadyang pag nabubuhay sa kasalanan, balaes. Kaya ang kasalanan pinagsisisihan, hindi inaalagaan. Tama ho ba? Gave unto the Lord the glory, due unto His name. Why? Kaya nga worthy is the Lord. Ano yung bagay sa Diyos? Ano yung bagay sa Diyos? Tayo nga eh. Niluto ng umaga, tamad ng kainin sa hapon ni pag may tira. Tama ba? Tama ba? Kalamay tayo kung sino. Sa iyo pala ayaw mong gawin yon. Eh, paano sa Diyos? Tama ba? Yung iba nga hindi man lang kumamay kay Tomas. Tama ba? Hindi man lang magpa-picture kasama ni Tomas. Ew! Alam mo, ano ibig sabihin? Hindi tayo bagay magkadais. Ikaw, bagay ka bang daisan ng Diyos? Tama? Kasi ang ating ginagawa, nakakalungkot.
Nakakalungkot. Ang malupit pa dyan, ang tao, ang kasya minsan, dumarating yung pangangalyo. Nasasaktan lang pero hindi na naiingli. Namamanhid na. Nasasanay na. Ay sa aba mo. Ang sabi ng Bible, ang tao pag sinaway ng malimit, katulad ng liig kapag nabali walang kagamutan. Mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo. Are you with me? Tingnan pa natin. Wala na pala. So nakita niyo ba natin? Una, things to be relinquished. Number 2, the reasons. I do hope nasagot tayo ng mga talatang yan. Kung papatulan ko po ang mga talata, naku sa dami. Napakaraming dahilan kung bakit ang Diyos ay karapat-dapat pag-alayan. Sapat na yung siya'y Diyos. Tama? Kayo nga you give the best of your effort sa iyong school. Amen? Sa inyong tahanan, sa inyong works, hindi ho yan mali. Pero lalo namang hindi mali pag sa Diyos. Then number 3, true renderers. True renderers. Worthy is the Lord to receive. Sino yung magre-render na yan? Tsaka hindi sa Satanas yun. Tama? Never na si Satanas talagang dalisay, purong maghahandog sa Diyos. No. Ang gusto nga siya ang sambahin. Tama? Hindi ba si Satanas yan, yung renderer? Do you believe that? So, kaya dapat mag-render ka, hindi si Satanas yun eh. Tama? Kung hindi si Satanas yun, kung hindi si Satanas yun, di nagbibigay dapat. Hindi si Satanas yun eh. Hindi rin demonyo yan. Yung renderer, yung true renderer, hindi yan ang demonyo, di ba? Kaya ba iniwala, maghahandog, magpupuri ang demonyo sa Diyos? Hindi. Ang mga demonyo, nagpupuri kay Satanas. Siguro naman, di tayo demonyo. Amen? Minsan-minsan laang. Hindi, tayo ay dinidemonyo. Ano? Kaya ba dinidemonyo? Yung magre-render sa Diyos, tiyak hindi si Satanas yun. Kaya magbibigay ka dahil hindi ka naman Satanas. Tama? Pag si Satanas, hindi talaga magbibigay yun. Kaya nakakatakot yung ayaw magbigay. Hindi rin demonyo yun. Balik tayo. 4 verse 10 and 11. Yan lang na ang ating tiltunghan. The 4 and 20 elders fell down. Ano ba the 4 and 20, ano yan? The 4 and 20 elders. Aralin po ninyo yan. Ang Panginoong Jesus, chapter 1, then pagdating ng chapter 2 and chapter 3, kinausap na ang churches. Ang Diyos ay nag-select ng 7 pangalan na magre-represent sa church dispensation. Bakit 7? Hindi naman 7 ang local churches eh. Pero yung 7 churches na pinili ng Diyos para mag-represent ng dispensation ng church, ibig sabihin, mula sa Efeso hanggang Laodicea, ganun lang katagal ang pag-iral ng church. Na ito yung buminbin sa 70th week. Mystery yan. Naganap na yung 69th week, yung program ng Diyos sa Jacob, nabinbin yung remaining 1 week, pumasok yung another program ng Diyos, which is mystery. Ito yung program ng Diyos sa church. At 7 number. Ang Diyos ay 7, ang number ay 7. Kaya perfect yan. Kaya kay Satanas ay 666. Bakit? Incomplete yan. Ngayon, yung remaining 1 week, dahil na-fulfilled na 69, merong isa, ito yung Jacob Strobel, hindi alam na marami. Yung pala, ang Diyos pala, may misteryosong program
na ang Gentiles at ang Jews magsasama sa isang katawan. Nabubuo ng isang katawan. Ayaw nilang tanggapin yung universal church. Yun din naman. One body. Pero yun din naman yun. Ayaw mula ang tanggapin. Okay, ngayon, yung panahon ng church natin yan, humagilap ang Diyos ng 7 pangalan. From Efeso, ano sunod yun? Smyrna ba, sunod? Pergamos, Philadelphia, etc. Basta, from Ephesians to Laodicean. At nung bubuksan na ang seal, para pumasok na yung 7 years tribulation, natapos na yung pakikipag-usap sa 7 churches, ang bumagna sa pangitain, ang bumulaga sa pangitain ni John D. Bilab ay 24 elders. Inaral ito ng mga scholar, yung mga katangian ng 24 elders. Ito'y tumutukoy sa church. Ibig sabihin, yung bubuksan na walang wording magbukas ng seals, kundi yung word, the Lamb of God, na kung saan papasok yung mga 7 seals, 7 trumpets, yung horseman, horse, tapos ay 7 trumpets, 7 vials, na-open yun. Pero bago bumaba yun, nakita ni John D. Bilab yung 24 elders. Sino yung renderer? Sino yung sinabi ng Diyos, worthy is God, is the Lord to receive glory, power, wisdom, honor, riches, blessing. Sino yung magbibigay nun? Church! Church! Amen? Kung ikaw ay membro ng God is Able Baptist Church, dapat talagang na-attend ka ng prayer meeting. Dapat ka talagang nasimba paglinggo. Why? Ang church ang magbibigay ng karangalan sa Diyos. Ngayon, kung hindi ka membro nito, huwag ka nang umaten. Ay nga, hindi pa membro na-attend, nakakahiya ka naman. Naiintindihan niyo ba yon? Tayo ay iniligtas, ibinilang why Christ established His church. Not just for the sake of soul winning, but for the glory of God. That's the highest purpose why Christ established His church. For His glory. Amen? The 24 elders fall down before Him that sat on the throne. Lumuhod ang church doon sa inaharap na pagharap kay Kristo and worship Him that liveth forever. Ang church ay para sumamba kay Kristo. Ikaw ay church, ikaw ay ligtas, iniligtas ka, hindi para maging somebody. Hindi para magpa-importante. Hindi para lagi magpakayot. Hindi para pumapel. Ikaw at ako, kung naiintindihan natin, tayo ay church. At ang function ng church ay para lumuhod at magpuri sa Diyos. Are you with me? Sino yung magre-render? Sino yung sinasabi ang worthy is the Lord to receive? Glory, power, honor, wisdom, riches, blessings, the church. Ang church ay binubuo ng tunay na mga ligtas. Sa one body, ito naniniwala po ako sa universal. Kung ayaw maniwala, walang problema. Yung universal na yan yung invisible body of Christ. At dyan sa one body of Christ, mga kapatid, wala dyang unsaved. Lahat yan tinitirahan. Kaya, ito nung ako'y nagtuturo pa sa Bible School, ganito yung turo ko pagdating sa church. Ilan ba yung estudyante ko noon? Limot ko na. Siguro 7 o 6. Halimbawa, itong nasa unahan, 8. At Ditas, ikaw ba'y may Holy Spirit? Meron kang Holy Spirit? Buo ba ang iyong Holy Spirit? Buo.
Okay. Kuya Boy, may Holy Spirit ka ba? Buo ba yan? Si Ate Ditas, meron. Buo. Ikaw, meron. Buo din. Ilan ang Holy Spirit sa inyo? O kita mo yan. Hindi dumami na ang Holy Spirit ngayon. Tama ba? Ikaw, may Holy Spirit ka ba, Glyza? Ikaw, Lorelei, may Holy Spirit ka ba? Ikaw, 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 may Holy Spirit ka ba? 8 kayo. Ilan ang Holy Spirit? 8. Bakit isa? Bakit isa, Glyza? Ano na? Oo nga. Ay, paano yan? Ay, buo din yung nasa akin. Hindi naman balahibo siguro ng Holy Spirit yung nasa akin la. Ano? Kayong 8, kayo ba'y tigigisa ng Holy Spirit? O ba, hindi maraming ang Holy Spirit. Oh, paano yan? Nalaglagan siya. Yan. Paano yan? Kaya nga, the church is one body. Amen? Okay. Bagaman tayo ay 8, pero bilang iglesia ng Panginoon tayo iisa. Amen? Parang iyong katawan. Iisang katawan, pero maraming sangkap. Ang mata, hindi yun ang kabuuan ng katawan. Bahagi yun ng katawan. Ang ilong, bahagi yan ng sangkap, hindi yan ang katawan. Ang laki, lalo na yan. Pag yan ang katawan, lahat ng sangkap na pinagsama-sama, yun ang bumubuo na isang katawan. Kaya hindi natin kailangan ng maraming Holy Spirit. Bakit? Iisa ang church na binubuo ng maraming individual. Ngayon, kayo ba may Holy Spirit? Ikaw ay tinirhan para mag-render. Hindi ito optional. Kaya ang pag-attend, hindi yan optional. Kung gusto ko, hindi. Ang pagbibigay, hindi optional. Bakit? Nilikha tayo ng Diyos. Tinubos tayo ng Diyos. Tinitirhan tayo ng Diyos. Amen? Tayo mga magulang na mapagmahal sa anak, hindi optional ang magtrabaho. Bakit? Ano nga kayo ng anak kong mahal? Kaya mga kapatid, hindi rin optional ang magpuri sa Diyos. Nasa akin, kung gusto kong umatin o hindi, wala kang naiintindihan. Pagka ganyan na ngayong utak. Amen? Tama ba? Bakit? Nakita ni John D. Bilab yung 24 elders. Hindi ko tinignan yung kay Pentecost. Mahalata mo ka sa laman ng awit. Sa kanyang tayo, ang bilang ng 24 elders, yan ay bilang ng priest na umaawit sa tabernacle. Nagre-represent yan. Yung kanilang position, yung kanilang awit, yung content ng awit, yung kanilang bilang. That refers to the church. Kaya ang magandang balita, hindi talaga pumasok sa tribulation period ang church. Bago pumasok, bago buksan yung mga 7 seals, yung white horse, red horse, pale horse, black horse, tapos yung maraming mga namatay, tapos pagpasok, yung 7 trumpet, 7 vials, tapos yung 2 mystery of Babylon, napag-aralan yun. Yung isang mayamang syudad yun. At nagkakaisang ang ilang mga propesya na talagang ang pinakamayaman sa economy na gagamitin ng Antichrist ay ang US. Tapos yung babae nakasakay sa babae, sa hayop, yung beast, yun yung religion, yun yung one world government. Kung ikinakasal ang church at si Kristo, pagkatapos ng rapture, nag-mingle, nag-unite din ang church at ang beast. Bakit? Gagamitin ng Antichrist para bumantog lalo siya ang church. Pero isang araw, papatay na niya, ba't hindi niya ito kailangan? At hahantingin dyan ang mga Hudyo sa panahong yan. But my point is this, nasaan ang church? Bakit ang mga ngaral dyan ay 2 witnesses na sinasabing si Elijah at si Moises? After ng 2 witnesses ay 144,000 na sabi ng saksi sila yon.
Aliwaliwanag mga Hudyo yun. To 12,000 out of one tribe. So kaya 144,000. So, bakit wala doon ang church para mag-mission? Nakita na nga ni John D. Bilab, nasa harapan na ng Diyos. Na-rapture na. Kaya magpasalamat tayo, hindi tayo papasok sa 7 years tribulation. Yun pa ang isang dahilan kung bakit dapat tayo'y nagpupuri. The Lord is worthy to receive. Napakarami ng biyaya sa church. Tapos tayo, pawala-wala lang ang ating ganti. Hindi man lamang mag-i-involve sa soul winning. Hindi man lamang kasama sa outreaches. Ano yan? Nabubuhay ka na lang sa iyong bahay. Hindi ganyan ang ligtas. May pakialam yan sa iba. Are you listening? Nakakalungkot ang babaw. Kababaw. Actually, mga kapatid, yung duty is name, kahit maghapon ka umatin, hindi pa yun sapat. Yung salitang due to His name, kung sa totoo na, kahit buong buhay ibigay mo sa Diyos, hindi ka pa rin nakabayad. Ay di lalo kung pawala-wala ka lagi. Babaw ka ng Kristiyano. Amen? Amen? Are you listening? Lumalim tayo. Makita natin kung sino yung Diyos natin. He is not optional. God is not optional. If I have my time, if I have plenty of time. No. Wala ka namang time. Binigay din lang yan sa iyo ng Diyos. Use the time entrusted unto us by God. Are you with me? True renderers. The church. Ang church ay binubuo ng bawat individual na saved. Sa local churches, meron diyang unsaved, kaya may Judas. May mga apostasy. Bakit? Hindi yan eh. Kaya ang irarapture ay yung one body, na meron lang one spirit. Hindi 8. Hindi 8 ang spirit. Bakit? Ang local churches, kaya ang tawag sa churches, organism and organization. Kapag ang church ay dumadami, lumalawak, that is organization. Pero pag ang church ay dumadami at lumalawak, that is lumalaki lang yung isang organ. Sa paglawak ng churches, sa paglaki ng one body. Intindihan mo ba yan? Amen? Yan ang mahirap pa. Pagka nagdoktrina na, alalim na. Yan ang problema. Bakit nakatuy-tuy lang tayo sa mundo? Amen? Nakatuy-tuy lang. Mga kapatid, this world is not our home. We are just passing through. Kaya, Sister Lorna, tayo, may mga sakit tayo. Yan na. May biyaya ang Diyos. This world is not our home. Amen? Natutuwa nga ako, Sister Lorna eh. Nag-iigi kahit may karamdaman. Ano? Alam niyo ba, ang aking likod ay masakit din. May paa pa akong garne. Pero salamat. This home. Si Makmak, may iniinda din niyang likod. Tayo naman dito, hindi may sakit yak. Magpa-check upan lang tayo dito eh. Baka siyang iba siya dito, pag hindi pa check up yung utak eh. Siguro magpa-check up lang tayo ng utak, lahat tayo dito may sakit. Amen. Kaya biyaya, ang Diyos ay nagbibigay ng plenty of time for us to praise Him, to serve Him. Kaya sabi, redeeming the time. Amen? Redeeming ang ginamit. Ibig sabihin, maraming oras na napapahamak. Iligtas mo ang iyong oras. Kung maaari, huwag kang maubos ang maghapon na hindi ka nakapagbasa ng Biblia. Hindi ka nakapanalangin. Hindi ka malang nakapanabog ng salita ng Diyos. Ang ganda-ganda mo ng opportunity natin. Ipopost lang ninyo yung mga talata, di kayo nakapagsalwin na. Sa tulad kung di nakakahikap, ibahagi mo lang. Kaya nga ako umin-invite. Akala mo, nasa 100 na yung aking pinasukang FB group. For what purpose? To spread out the verses. Ang dali pa nga ngayon magbahagi ng ebanghelyo.
Kahit ikaw ay pilay, pwede kang humayo. Kahit matanda ka, pwede ka. Ay, pastor, hindi ako marunong. Hindi marunong. Kita ko rin may nagamit ka rin. Ba't ka natutong gumamit ng cellphone? Nagpaturo. Hindi magpaturo. Ay, ako hindi rin marunong. Tanong nyo kay Des. Tanong nyo sa mga workers. Pero palibhasa ay gusto kong magamit ng Diyos. Ako'y nagpapaturo. Ako'y nagdi-design na din. Kaso lang, hindi ko na sinasangguni sa inyo. Pulaan nyo na ba sa akin yan? Gawa ko yan. Bakit? Ang gusto ako'y magamit ng Diyos. Nakakalungkot. Lumubog ang araw, wala lang. Sabi ng Bible, iligtas ang mga araw. Huwag ipahamak. Nakakalungkot. Amen? Lumalim po tayo. Maliwanag po ba ang pangangaral? Maliwanag po ba? 5:11 hanggang 13. Sino ba yung renderer na yan? Yung true. Sabi nga sa inyo, tsak hindi satanas yan. Tsak hindi demonyo. Tsak hindi rin mga unsaved yan. Yung 24 elders, hindi yun mga unsaved. Church yun. Kaya nga mga kapatid, pag nag-rapture, mga kapatid, yung one body lang ang makukuha. Bakit? Sa local churches, meron talagang hindi. Out of those local churches, meron diyang bumubuo talaga ng iisang katawan. Yun yung one body. Yun, yung universal body. Amen? Kaya nga sabi, out of many nations, out of tongues, mayroon, di ba? Iba't ibang So, yun ang bumubuo. Sa talata, 5:11, and I beheld, and I heard the voice of many angels, even the angels, round about the throne and the beast. Yan yung mga seraphim. Alam, mayroon ako nakikita ng mga pag-aaral sa angels. Grabe pala. Nakaka-challenge yung study ng angels. May mga pangalan. Nilalagay ng pangalan. And the elders, that is the church again. And the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. O daghan yun! Amen! Ibig sabihin, kasama ng bumubuo ng isang katawan, church out of many nations, kasama ang mga anghel, kasama ang mga cherubim, magpupuri sa Diyos. Yan ang mga magre-render sa Diyos. Kasarap. Wow! Amen? O sigla sa langit. Meron ako napanood, talagang pinipilit nilang i-drawing ang kalawalhatian ng langit. Ang ganda. Yung pala mga tayo na mga mamahaling bato, mga nag-ukit sa dingding, tapos yung sahig ay hindi tiles, gold. So, nga naman, may nagpipilit talaga na i-describe, i-portrait ang ganda, ang glorious ng langit. Kala mo, titira tayo doon. Amen! Alam niyo ba, ang honeymoon ni Christ at sa Canaan Church ay 1,000 years. After ng honeymoon, dadalhin na sa kanyang bahay. Amen? Pinaghanda ng pinakamagandang lagayan ng asawa ni Kristo. Ang langit. Wow! Sana hindi tayo panaginip. Amen? Sana tayo totoo doon. Hindi mailarawan. Kala mo, hindi na kinakailangan ng araw para magliwanag. Walang anino sa langit. Andon yung mga anghel, nag-aawitan, Holy! Holy! Dagungdong na yan, dagungdong, lalakas. Ang langit ay masiglang lugar. Kaya mag-practice na tayo dito, huwag tayong tutulog-tulog. Dahil sa langit, masiglang lugar yon. Are you listening? Hindi ako nananaginip. Hindi ako nagpapantasya. May Bible yan. May verse yan. Dahil magre-render na sinasabihan diyang, worthy is the Lord to receive. The church, the angels, the beast. Are you with me? Hindi yung beast na anti-Christ yan. Yan yung mga nagbabantay ng kalawalhatian ng Diyos.
ang dami nating madidiscover pag tayo naanto na. Lalo yung mga curious dito. Ano? Pagpasok ng isang simbahan, di yan uupo, pauli-uli yan. Sila kaya may CR din, sila kaya may ano. Ay di umuli ka na sa langit, wag lang sa tangwa, bakit yung mahulog, impyerno ang tapat mo. Ano? May tangwa kaya langit. Ay, iniwala, we cannot perfectly describe the beauty, the splendor, the glory of heaven. Why? Kasi ang nakatira doon, we cannot describe His majesty, His glory. Amen. Kaya kahit pipilay-pilay, yain na. May salupa laang. Kahit nalugi ka ng iyong hanap buhay dahil sa pagsunod sa Diyos, yain na. Tubo ka naman sa Diyos. Amen. Lagi nating titingnan. Alam mo, kapag hindi na natin nakita ang Diyos, talagang tayo mahadlangan na. Wala. Mamamatay na ang lingas natin. At tiyak na daya na tayo ng mundo. Huwag tayong makiayon sa mundong ito. Then last, worthy is the Lord to receive. Una, things to be relinquished. Then the reasons. Then true renderers. Ito po ang gusto kong punahin. Yung makapag-render ka sa Diyos, dahil nakita natin kung sino ang Diyos, yes, ipinakita ng Bible yon. Pero mga kapatid, hindi porke ipinakita ng Bible, nakita talaga ng tao yan. Ano sabi ng Bible? Sa pagmamalas, inyo mamamalas, pero hindi nyo makikita. Di ka? Sa pandinig, inyo mapapakinig, pero hindi nyo maririnig. Are you with me? Ang aking naisabihin, worthy is the Lord to receive. Ito ay tremendous realization. Mga batid, maraming nakikipuri din sa Diyos. Ngayon, nakakalito ang relihiyon eh. Pag hindi ka talaga saved, malilito ka. Kahit nga elect eh, kung hindi paiklihin ang Panginoon, ang panahon, maging elect, maliligaw, madadaya. Sa totoo na. Salamat na lang, pero tayong anksyon. Sabi ng 1 John, na hindi na tayo kinakailangan turuan ng Holy Spirit na sa atin. Ngayon, ano punto ko? Bakit may right renderer at mayroong pagbibigyan ng tamang pagbibigyan? Kasi hindi lahat may matinding pagkaintindi. Amen? Sa totoo na, kahit ako'y nagpipres dito, I'm trying my best na ito'y maging clear. Pero mayroon pa rin ditong hindi nag-appreciate. At mayroon talaga nag-appreciate. Ano ba nag-appreciate? Nadadala ka para purihin ng Panginoon. Para salamatan. Not just knowledge, but reality. 4:11, ano sabi ng 4:11? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Yung mga kapatid yung sinabing, to receive glory and honor. Yan mga kapatid, hindi yan basta binasa. Hindi, sabi nga ni Pastor Ashley, mayroon laging sinasabi dyan eh. Ano? Kundi ito'y nakarating as in. Matthew 11:27. Ito'y palasak sa akin, sa inyo, dahil lagi ko nababanggit. Bakit tremendous? All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. Yung makilala natin, natumpak na ang Diyos lang ang dapat pag-alayan, yan ay hindi simpleng karunungan.
Kaya ang sabi ng Bible, mapapalad yung mga mahihina para hiyain yung mga malalakas, yung mga mangmang para hiyain yung matatalino. Bakit? Ang karunungan ng Diyos ay hindi abot yan ng pinakamatalinong tao na wala kay Kristo. Are you with me? Opo. Kaya mga kapatid, yung kinatuto sa Bible, don't boast. Yan ay blessing. Knowing God is by God. Tanyo ha, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At wala rin nakakilala sa anak kundi ang Ama. At yung ibiging pagpahayagan niya. Kaya tremendous realization yan. Why? Hindi naman yan karunungan ng tao. Amen? Opo. Yung makilala mo at matanggap ang Trinity, blessing yan. Hindi yan nakuha sa research. Yan ay blessing. Amen? Kaya mga kapatid, tayo hindi pipitsuging tao kung tutuusin. Abay, alam natin ang Diyos eh. Amen? 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Ano sabi? Alam natin po yan. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Ipinahayag yan sa atin sa magitan ng Holy Spirit. Hindi mo siya naabot, siyang umabot. Tama ba? Kaya mga kapatid, worthy is the Lord to receive. Bakit? Yung Lord na yon ay hindi basta kilala ng tao. Tama? Kaya huwag ka nang mahilito sa mga laging magaling pa siya, matututo talaga nagba-Bible school. Meron ka nang alam, pagligtas ka. Nasa ng Holy Spirit. Ang maganda lang dito sa mga nagba-Bible school, kasi tinawag sila sa ministry. Kailangan ihasa. Pero hindi din masama kahit hindi ka full-time worker, ba't hindi ka mag-sit in? Ano? Wala problema. But my point is this, may puhunan na ang lahat ng ligtas para lalo pang makilala yung Diyos. At sasabihin natin, talagang worthy is the Lord. Why? Because we know who is that Lord. Amen. Alam na alam din natin ito, Jeremiah 9:23 and 24. Wala namang bago sa ilong ng araw. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Pag mayayabang sa talinuhan, bibigay din laan naman ng Diyos yan sa iyo. At saka kapag hindi ka ligtas, ang wisdom mo pang lupa lamang. Neither let the mighty man glory in his might. Bakit ka magmamalawalhati sa iyong kalakasan? Ay sabi nga ng Diyos give your strength. Not boast for your strength. Ang sabi diyan, let not the rich man glory in his riches. Sabi, word is the Lord to receive riches. So, huwag kang mayabang dahil kay mayaman. Hinihingi nga ng Diyos yan. Itong iyong pagmalaki. Kaya mga kapatid, ang pinakamaganda talaga ay nasa Diyos ka at kilala mo ang Diyos. Amen? Nasa Diyos ka na, kilala mo pa ang Diyos. That's say, verse 24, ano sabi ng verse 24? Esther, Lord, okay lang. Yay. Baka nga kayo mga una pa. Hindi. Alam sa totoo na, lumalim lang tayo sa Diyos, papanatag talaga ang buhay natin. Ano kung wala ka ng bagay ng mundo? Abi, palangit ka naman panoodin nyo yung masisearch yata ninyo, pinilit nilang ilarawan ang langit. Ako yung iniwala, tuldok lang yon ng pagpapakilala ng langit, pero ang ganda na para ang sarap ng naan doon. Di ka na kailangan mag-floor wax. Ay doon sa drawing, sa kanilang, parang video clip, ginawa nilang gano'ng presentation. Yung naglalakad, may anino, di ko lang. Doon wala na Pero doon pa lang sa sikap ng tao, ang ganda ng langit, nakakatuwa na Amen? Sabi ng isang pastor, lahat ng vitamins ininom mag-asawa. Nag-usap tayo mag-asawa, Daddy, parang ayaw na natin pumunta ng langit. Parang ayaw na natin pumunta ng langit. Meron namang isang taong mamamatay na. Beto nung siya mamamatay na, parang sumisinag yung ganda ng pupuntahan. At nung siya daw nasa ganong tagpo, parang
Ayaw niyang bumalik. At nung siya doon makabalik, buhay pa ako. Pumira, sayang. Alam mo, minsan, takot na takot lang tayo. Pero pag tayo naando na, sana matagal na ako naandin eh. Sana ako'y di maghabol na yung mga pinutangan ko. Kung ako'y naandin na agad, hindi ako'y matagal lang. Oo. Minsan takot lang tayo kasi ang naganay ito eh. Pero tayo makatikim lang ng laylayan kahit ng kaunting siwang ng kaluwalhatian ng Diyos at ng langit. Mawiwili tayo doon. Tayo nga pumasok ng SM, alas 10. Aba, hindi natin alam yung alas 2 na eh. Pauli-uli lamang tayo doon. Bakit? Ay, nagandahan ka eh. Bakit? Yung mga short ay kaya igsi. Yung pala eh. Yung kaya nga short eh, di maigsi. Abay, aliw ka na. Hindi mo na malayan eh. Alas 2 na. Ang iniwala, pagdating mo sa langit, hindi mo na iisipin yung... Kaya yung may hindi mo na iisipin yung naiwan mo. Ala, baala. Okay, pa-imper, no? Yung mahal kaya ako'y naandinin, ha? Di ka? Kaya mga kapatid, that is a tremendous realization. Hindi ito simpleng karunungan. Wala nitong secular. Salamat sa mga nag-aral. Hindi ho natin minamaliit yan. Hanggat nasa lupa, kailangan yan. Pero sa langit, hindi mo na kailangan yan. Ang pinakasentrong karunungan ay ang Diyos mismo. Minsan, nakalungkot kailangan nating balik-balikan yung ating pag-asa at yung ating inaharap para lalo tayong umigit. Huwag tayong maaba. Ano? Ako na may masakit ng likod. Ako na may pango. Ako na may walang pinag-aralan. Ako may ganyan. O, ari ang baril, magpakamatay ka na. Huwag tayong maaba. If you have Christ, you're great. Because of the greatest that is in you. Be proud. Dapat tayo yung masasaya. Dapat tayo yung masisigla. Dapat tayo yung full of energy. Dapat tayo yung full of hope. Marlboro champion. Amen. Let me challenge you. Kung kayo nagkasakit, that's part of life. Hindi lang tayo magkakasakit, mamamatay pa tayo. Tama? Nako. Alam niyo bang nabibili ang tuko? At saka yung gecko? Gecko? Tinanong ko, bakit nila binibili ang gecko at saka yung golden tuko? May mga tukong kulay. Nalampas ng roller ang site. Sabi, nagpaliwanag sa akin, Pastor, maraming mayayaman, walang pakialam, maduktungan lang ang kanilang buhay. Yan palang yan ay nakakakuha ng mga gamot. May enzyme daw yan na kinakailangan ng katawan ng tao. Kaya kahit daw milyon, bilyon, trilyon babayaran yan ng mayayaman. Bakit? Kagustuhan nilang wag mamatay. But mind you, kainin mo na ang lahat ng tuko. Pati buhaya, bonus. Ano? Iyon na. Mamamatay at mamamatay ka. Kaya yung magkasakit ay talagang, wag na tayo magtaka. Ba't ka naman ako'y naglilingkod? Ako'y nagtatapatan, nagkakasakit pa. Huwag kang magtakasakit dahil mamamatay nga tayo. Ang ating paghugutan ng lakas, kilala natin ang Diyos at alam nating tayo'y palangit. Yan ang pinakamasaya. Kaya nga, anong papakinabangin ng tao na makamta ng buong mundo, ngunit mapahama kanyang kaluluwa? Ang pinakamaganda, tiyak mong ikipalangit. Wala nang gaganda dyan. Kaya yung lupa, bonus lang yan, hindi yan Panginoon. Huwag tayong masikil ang salita ng Diyos dahil ang pagsusumaki sa bagay ng lupa. No. Kaya mga estudyante, salamat nakakapag-aral kayo. Pero kung sakaling hindi, huwag kayong maaaba. Ang nakakaawa, yung nagumon mo ang buhay mong hindi ka nagamit ng Diyos. Dahil nilikha ka para sa kanyang kaluwalhatian. God created us not for the world, but for the Lord. Hindi naman natin minamahina. Salamat! Diyos din naman ang nagbigay sa inyo ng pagkakataon. Pero, dahil ka nang hindi nag-aral, kung nagagamit yung hindi nag-aral, ikaw ay hindi. Dahil ka nang mahirap mayaman, kung yung mahirap ay nagtatapat, ikaw ay hindi.
Lalo mang kadaigdaigan, di ka na mayaman, di ka patapat. Maliwanag ho ba? Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin, Diyos, sana kami